Ano pa, mga critics ng ating Pangulong Bongbong Marcos. It is just a matter of time, mga kababayan, na itong mga tinatawag na big fish sa flood control scandal, mga kababayan, ay talagang papanagutin. Ngayon, may isa pang balita. Panahon ngayon ng paniningil, mga kababayan, sa mga kabuktutan itong mga Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ito yung breaking news ngayon, mga kababayan. Yung Sandigan Bayan nagpalabas na po ng precautionary hold departure order laban kay dating Senate President Chis Escudero. Tapos sa negosyanteng si Maynard Ngo. Rimati na niya, Mr. Maravillas. Rimati na. Ito na yung mga big fish, mga kababayan, sa flood control scandal. So, the Sandigan Bayan 6th Division issued a precautionary hold departure order against Senator Chis Escudero, tapos yung alleged bagman nito na si Maynard Ngo. Ito yung inisyo, mga kababayan, na precautionary hold departure order, sabi dyan, Republic of the Philippines, Sandigan Bayan, Quezon City. Today, April 27, 2026, the 6th Division of the Sandigan Bayan issued a precautionary hold departure order, PHDO, against Senator Francis Joseph Chis Escudero and Maynard C. Ngo, in order the Commissioner of the Bureau of Immigration to hold the departure from the Philippines of the following respondents and to include their names in the hold departure list of the said office. Yan o, Chis Escudero, tapos si Maynard Ngo. Nothing follows. Ano pa, mga critics ng ating Pangulong Bongbong Marcos. It is just a matter of time, mga kababayan, na itong mga tinatawag na big fish sa flood control scandal, mga kababayan, ay talagang papanagutin. Ngayon, may isa pang balita. Panahon ngayon ng paniningil, mga kababayan, sa mga kabuktutan itong mga walang tigil sa paggagawa ng pagigibo Bicol. Mga gawaing kabuktutan. Ano na niya yan, Mr. Maravillas? Si tax evasion case versus Harry Roque and wife. Just in. Pinalan po ng kasong tax evasion po yung mag-asawa. Sabi diyan, the Bureau of Internal Revenue files a tax evasion case against former presidential spokesperson Harry Roque, his wife, and an associate at the Department of Justice. The BIR says they failed to file the required tax returns and pay the corresponding taxes due to taxes due on the transfer of shares of stock and on the increase in authorized capital stock. The total estimated tax deficiency amounts to more than 3.35 million pesos, inclusive of surcharges and interest. Sabi po ng BIR. Di ba? Kunti lang naman niya, Mr. Maravillas. 3.5 million. Hindi ko mo kunti. Hindi nahabulin, mga kababayan. Di ba? May kaso pa, mga kababayan, si Harry Roque, yung qualified human trafficking. Kaya nga po siya pugante. Pinagabol ng batas, mga kababayan. Ito pa yung isa pang balita, mga kababayan, sa kampo ng mga Duterte. Sabi dito sa report ng Daily Tribune, the Quezon City Regional Trial Court has denied the petition of lawyer Manasseh Carpio, husband of Vice President Sara Duterte, seeking to hold a congressional subpoena on his tax records, declaring the request moot.
However, Carpio's camp has moved to challenge the ruling. Denied. O, diba, mga kababayan? O ngayon, yung Bangko Sentral, mga kababayan, nag-react na rin sa kasong final ni Mans Carpio kaninang umaga. So ito yung statement ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bangko Sentral ng Pilipinas takes note of recent reports regarding the filing of the case against the BSP governor. The governor has yet to receive a copy of the complaint and will respond appropriately upon receipt before the proper forum. We emphasize that the BSP and the Anti-Money Laundering Council continue to perform their mandates in accordance with law, guided by independence, professionalism, and due process. Hindi man po nagpapatinag yung mga agency ng ating gobyerno. Kasi nga po, ito ay isang impeachment case. Legal ang ginawa ng BSP, ng AMLAC, kasi po sinumpe na ng Justice Committee. Siyempre, they will cooperate kasi parte yun ng exception. Pero sabi nga po ng mga kongresista na member ng panel, naninindigan niya ako na ang lahat ng aming hakbang ay para sa interes ng publiko at pagsunod sa itinakda ng batas. Sabi po yan ni Chairperson Jinky Luistro. Mismo niya ang batas ang nagsasabi na ang impeachment ay hindi saklaw ng tinatawag na confidentiality of bank deposits. Sa makatuwid, ang paglabas ng AMLAC records na ito ay legal at kinakailangan para sa transparency at katotohanan. Hindi man sinasagot nila, mga kababayan, yung mga tanong, hindi man dininay yung mga pumasok na mga pera. Kaya sabi, mga kababayan, ni Akbayan Party List Representative Percy Sindanya, na kasama sa kinasuhan ni Mans Carpio, ganyan naman niya talagang mga Duterte. Pakinggan natin yung sinabi ni nabisto kasi. Sindanya. Nabistoan niya kasi. Kapag sila ay nahuhuli, nabubuko o nasusukol, tatakbo sa korte. May free will naman at maraming pera ang mga Duterte para mag-file ng sangkatutak na kaso. Lagi naman nilang ginagawa yan. Pero sa dulo, simple lang ang tanong. May na-violate ba na batas ang members ng Committee on Justice at ang AMLAC sa paglalabas ng report on covert and suspicious transactions? Malinaw ang sagot, wala. Mas malinaw pa sa sikat ng araw sa tanghaling tapat ngayong summer, may exemption sa bank secrecy law. At yun ay impeachment cases. Kaya ang advice ko sa kampo ni VP Sara at kay VP Sara, kaysa mag-aksayan ng papel, ng oras, sa kakafile ng mga kaso, umarap na lang siya sa darating na Miyerkules sa Committee on Justice at doon siya magpaliwanag. Hindi nga po aaten. Ayaw talaga magpaliwanag, mga kababayan. Sabi naman po ni Congressman Terry Ridon, the claim niya that Attorney Manasseh Carpio is a private citizen does not insulate him from scrutiny given his clear financial and legal linkage to Vice President Sara Duterte. Hindi sapat ang private citizen na depensa, sabi ni Terry Ridon. He pointed out that Carpio files joint income tax returns with the Vice President and his properties are declared in a Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN, establishing a direct and relevant connection to the financial disclosures under review. Kung magkasama ang kita sa ITR at nakalista ang mga ari-arian sa SALN, malinaw na may sapat na basihan para tingnan ang financial transactions ng mag-asawa. Correct. Isinama nakasama na damay, siyempre. Ridon stressed that the Anti-Money Laundering Council findings covering 6.77 billion in transactions including 4.43 billion pesos in inflows and
net inflow of 2.88 billion pesos cannot be brushed aside by invoking private status. These are not insulated or purely personal matters. These are large-scale financial transactions that must be examined in relation to declared assets, net worth, and lawful income, sabi ni Ridon. He added that confidentiality claims cannot override the constitutional powers of Congress, particularly in an impeachment inquiry. Sa ilalim ng konstitusyon, may kapangyarihan ng Kongreso na magsumpena ng mga dokumento at ebidensya. Hindi ito maaaring hadlangan ng simpleng pag-invoke ng confidentiality. Ridon reiterated that the complaint filed by Carpio remains panggulo lang at walang basihan as it attacks the disclosures rather than addressing the substance of the financial records. Hindi nito sinasagot at pangunahing tanong, saan ang galing ang bilyon? Alam na po kung saan galing. At bubulwak mga kababayan ang kahindik-hindik na bilyon. Ang money trail ng bilyonarya pala mga kababayan si Sara Duterte. Once na iakyat sa Senado, mga kababayan yung impeachment case laban kay for trial laban kay Sara Duterte, tingin ko mga kababayan mamimilipit itong si Sara. At malamang sa malamang mag-resign na lang po. Kaya lang tuloy ang trial. Sabi mo ni Congressman Joel Chua ng Maynila, kahit pa niya siya mag-resign, tuloy ang trial. Kasi yung prayer sa impeachment complaint, hindi man lang siya matanggal, hindi lang siya ay tanggalin, kundi ma-disqualify, perpetual disqualification from holding any public office. Kaya tuloy ang trial. Sabi ni Ridon, hindi niya sinasagot kung saan ang galing yung bilyon. He emphasized that the issue goes directly to unexplained wealth and ultimately betrayal of public trust, which is the central question in the ongoing impeachment proceedings. At kung hindi ito maipaliwanag, ito ay malinaw na nagbubukas ng issue ng betrayal of public trust. He added that accountability cannot be avoided through labels or technical arguments. Hindi nawawala ang pananagutan sa simpleng pagdeklara na private citizen. And at the end of the day, iisa lang ang tanong. Saan nanggaling ang bilyon at paano ito ipapaliwanag laban sa idineklarang yaman at kita? Yung final po na kaso, mga kababayan, ni Mansa Carpio, diversionary tactics lang yon mga kababayan. Tama si Terry Ridon, panggulo lang. Pero ang ating mga members ng Congress, they are not distracted. Focus na focus sila, mga kababayan, sa totoong issue. Ang totoong issue, saan galing ang bilyon na bumulwak, mga kababayan, during the hearing na ginawa last week, mga kababayan.